Dennis Schroeder, gustong magretiro sa Warriors. At New Look Warriors, pinaghandaan na ng Memphis. Mga key players inaasahang magpapakita. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section. Kung si Dennis Schroeder ang masusunod, nais niyang tapusin ang natitirang bahagi ng kanyang NBA career kasama ang koponang hindi pa niya nalalaruan. Ang veteranong guard na na-trade mula sa Brooklyn Nets papunta sa Warriors noong nakaraang linggo ay nagsalita sa mga lokal na reporter sa Bay Area noong Miyerkules sa Chase Center. Tinanong siya kung nais ba niyang manatili sa Golden State pagkatapos ng 2024-25 NBA season, matapos maglaro para sa 7 magkakaibang team sa loob ng kanyang 12 taong karera. Para sa akin, hindi iyon masyadong mahalaga. Sa Europa, kung saan ako lumaki, naglalaro ka sa bagong koponan halos bawat taon, ani Schroeder. Hindi ko iniintindi kung mananatili ako sa isang lugar. Gusto ko lang mapunta sa lugar kung saan pinahahalagahan ako, kung saan alam ng mga tao ang halaga ko, kung ano ang naibibigay ko gabi-gabi, araw-araw. Kasama ang aking magandang pamilya dito. Kung magkatugma iyon, syempre gusto kong tapusin ang karera ko dito. Pero naiintindihan ko rin ang business side nito. Nasa liga na ako ng 12 taon. Wala akong problema kung may iba silang plano. Pero sa ngayon, nandito ako at magiging professional ako. Ang pinaka-competitive na tao gabi-gabi at susubukan kong magtagumpay. Maganda sana kung manatili sa iisang lugar, pero kailangan mo ring maging realistiko minsan. At kailangang tanggapin na negosyo rin ito. Mukhang parehong interesado sina Schroeder at ang Warriors na magkaroon ng pangmatagalang kasunduan. Ayon kay General Manager Mike Dunleavy na nagsalita sa mga reporter noong Lunes, umaasa ang Golden State na ma-resign ang unrestricted free agent sa off-season. Walang duda na interesado kaming panatilihin siya sa pangmatagalan, sabi ni Dunleavy. Kapag may isinusuko ka sa kasong ito, draft capital, hindi mo gagawin iyon para lang sa panandaliang layunin. Sa edad ni Dennis, naniniwala kami na marami pa siyang magagandang taon at magkakaroon kami ng pagkakataong ma-resign siya pagkatapos ng season. Muli, naniniwala kami na bagay siya sa amin sa magkabilang panig ng court. Sana, magtagal ang relasyon na ito ng higit sa ilang buwan. Nag-practice si Schroeder kasama ang Warriors sa unang pagkakataon noong Martes at magkakaroon ng isa pang session sa Miyerkules bago siya maglaro para sa Golden State sa unang pagkakataon sa Biyernes laban sa Memphis Grizzlies sa FedEx Forum. Kung maibibigay ni Schroeder ang pare-parehong two-way play na inaasahan ng Warriors, maaaring subukan ng Golden State na pirmahan siya sa pangmatagalang kontrata. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Speaking of Memphis, ang Golden State Warriors na may 14-11 record ay makakatapat ang Memphis Grizzlies 18-9 record this season sa isang conference bout sa Biyernes ng araw. Ang Warriors ay natalo sa isang home game laban sa Mavericks noong Lunes. Ang Grizzlies naman ay natalo sa isang road game laban sa Lakers. Ang Golden State ay nanalo ng 1-2-3 to 1-1-8 laban sa Grizzlies sa kanilang unang pagtatagpo. Ang Golden State Warriors ay magsisimula ng maiksing road trek sa Biyernes. Hinahanap ng Warriors ang kanilang ika-15 panalo. Hindi naging maganda ang takbo ng Golden State kamakailan. Natalo sila sa 8 sa kanilang huling 10 laro. Sila ay natalo ng Rockets sa isang road game noong Biyernes at nakaranas ng 143 to 133 na pagkatalo laban sa Mavericks noong Lunes. Sila ay underdogs ng 1 punto sa laban na yon. Ang Warriors ay nakover ang spread sa 3 sa kanilang huling 5 laro. Si Stephen Curry ay umiskor ng 24 na puntos o mas mababa sa 4 sa kanyang huling 5 laro. Ang veteranong point guard ay nakapagtala ng 26 na puntos noong Lunes at may average na 23 points per game for 45% shooting this season. Si Andrew Wiggins ay naging hindi consistent. Ang 29 na taong gulang na forward ay nag-shoot ng mas mababa sa 45% sa 4 sa kanyang huling 6 na laro. Si Wiggins ay may average na 17.7 points per game for 46% shooting. Si Jonathan Kuminga ay naging maliwanag na bahagi ng team. Umiskor ng 20 o higit pang puntos sa 4 sa kanyang huling 5 laro. Ang batang power forward ay may average na 15.4 PPG. Si Draymond Green ay umiskor ng double digits sa 4 sa kanyang huling 6 na laro.
ang veteranong forward ay may average na 9.3 points per game. Ang Golden State ay may record na 1-4 sa kanilang huling 5 road games kabilang ang talo laban sa OKC. Na-cover nila ang spread sa 3 laro sa panahong iyon. Ang Golden State ay may average na 113.9 points per game this season na nasa ika-13 sa pwesto. Pinipigilan ng Warriors ang kanilang mga kalaban sa 106 o mas mababa sa 3 sa kanilang huling 5 laro at napapahintulutan ng 109.8 points with ranked 6th in the league. Para naman sa Memphis, sila ay naghahanda na ngayon sa New Look Warriors. Ang Memphis Grizzlies ay nangunguna sa division na may 0.5 ahead. Nakalamangan sa Rockets. Ang Memphis ay nasa magandang kondisyon. Nanalo ng 8 sa kanilang huling 10 laro na pinangunahan ng kanilang malakas na opensa. Tinalo nila ang Nets 135-119 noong linggo, ngunit natalo ng 116-110 laban sa Lakers noong Lunes sa isang laban kung saan ang Grizzlies ay 2.5 point favorites. Na-cover ng Grizzlies ang spread sa 4 sa kanilang huling 5 laro. Si Ja Morant ay umiskor ng 20 puntos sa pagkatalo noong laro na iyon. Ang 25 taong gulang na point guard ay umiskor ng hindi bababa sa 28 puntos sa 3 sa kanyang huling 5 laro at may average na 22 puntos bawat laro sa 45% shooting this season. Si Jaren Jackson Jr. ay medyo bumagal, umiskor ng 21 o mas mababa sa 4 sa kanyang huling 6 na laro. Ang 25 taong gulang na power forward ay may kahangahangang season na may average na 22 puntos bawat laro. Umiskor siya ng 32 laban sa Warriors noong Nobyembre. Si Santi Aldama ay naging maganda ang laro, nag-shoot ng 50% o higit pa sa halos lahat ng laro ngayong buwan. Ang batang forward ay may average na 13.2 points per game. Si Jalen Wells ay umiskor ng 8 puntos noong Lunes. Ang 21 taong gulang ay may average na 11 puntos bawat laro. Ang Grizzlies ay mahirap talunin sa home court kung saan nanalo sila ng 5 sunod, kabilang ang mga panalo laban sa Pacers at Kings. Na-cover nila ang spread sa 4 sa mga laban na yon. Ang Memphis ay may average na 122.2 per game. Ang pinakamataas sa NBA, nagpahintulot sila ng 116 o higit pang puntos sa 3 sa kanilang huling 5 laro at nag-aalaw ng average na 113.8 points na nasa ika-16 na pwesto. Ang Golden State Warriors ay may kumpiyansa matapos talunin ang Memphis sa unang pagtatagpo noong Nobyembre. Solid sila sa road games kung saan sila ay isang laro sa itaas ng .500. Ang Memphis Grizzlies ay nasa magandang momentum, ngunit 3 sa kanilang huling 5 panalo ay laban sa mga team na may talo na record. Bukod dito, ang Golden State ay kasing husay ng Memphis sa depensa. Ang Warriors ay nag-aalaw ng 106.5 points per game for 100 possessions. Habang ang Grizzlies ay nasa parehong numero, ang Warriors ay patuloy na nagpapakita ng kahangahangang depensa. Nag-aalaw sila ng average na 106 points sa kanilang huling 5 laro. Nasa ika-4 sila sa 3-point defense at pinanatili ang Memphis sa 16% shooting from the 3-point range in their first meeting. Kung gusto nyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section.